Hello guys! Good day sa inyong lahat! At sa video ito, magpapalit tayo ng LED bulbs. At ang ipapalit natin ngayon ay Kion Sonra. So pupunta tayo mismo sa Mandaluyong sa kanilang head office para sila mismo magkabit ng LED bulbs na Kion Sonra. Alam nyo naman, pagka sinabing Kion Sonra, yan yung pinaka top tier, no? Yung pinaka high-end na LED bulbs sa market. Okay, so samahan nyo ako, magpakabit tayo ng Kion Sonra sa ating Montero Sports. Tara! Yun. Kailangan mo na di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon. Puro sa mga. So ito po sir is H11 po natin. 6,000 Kelvin po blazing white. 9,200 lumens po. Para sa lubin po ni Monty. Okay, sa Gen 2 ano. Lahat ng naka H11 dyan. Pwede yan. So ito po si H11. Kung mapapansin po natin sir, 4 chipset na siya. Okay. 4 na XHP50 po. So, Para saan to sir? ito sir yung heatsink po natin. So siya po yung mag-a-absorb ng init ng LED natin sir. Kaya fanless siya. Yes sir, kaya po siya fanless. Tapos, ito naman sir yung driver po natin. Linawin ko lang sir kasi yung iba, ang tawag nila is ballast. Hindi po. Ito po is driver. Ballast kadalasan sa HID yan. HID sir, kadalasan ng ballast. So yan po sir. Install ko na po. Ito po yung parang sa high beam. 5,000 Kelvin po para sa high beam. Okay, sa high beam ano? Yes sir, 15,300 lumens po siya sir. Mas mababa siya compared sa low beam. Then pakilala ko lang po ulit sir. Ito po si HB3 natin para sa high beam po. Single chipset lang po siya. Okay. Di katulad sa nauna ko kanina na 4 chipset na po. Ito, 2 chipset lang siya. Pero 2 chipset po na XHP 70.2 yung ginamit po natin. Then heatsink and driver po. Okay. guys, nandito ngayon tayo sa office ni Sir Jun Sanchez, ang owner ng Kion Sonra. Tell me more about Kion Sonra, sir. Bakit Kion Sonra? Okay. Kion Sonra
normally napagkakamalan nila it's either Japanese or Korean name. Opo. Pero actually, Kiyon Sonra is derived from the Bible. Kiyon means God is gracious, Sonra is protector of man. So, Bible verse namin kinuha talaga yung name kasi medyo Bible-centric naman yung business natin. Kasi blessing naman to ni Lord sa amin. Sa mga hindi nakakaalam, hindi po talaga ako car enthusiast. Ano ako, food manufacturer. Which is kung matutunin ko mamaya sa inyo or bigyan namin kayo sample ng longgan sa opisina namin. Itong business natin, blessing lang ni Lord. So, whatever happens here, si Lord nang nagbigay, si Lord din makakabawi. Hinayaan na lang namin si Lord na mag-promote for us. Siyempre, meron din kaming ginagawang sa side namin ng pero talaga yung masasabi namin pag si Lord yung gumalaw sa buhay mo, hindi mo maka-quantify kung saan nang gagaling. Like, mga customers namin, biglang na lang dami-dami lagi, tapos sasabihin, nakita lang nila sa post na ang laging kino-comment, yung Sonra. Yung mga nagpo-promote, yung mga satisfied customers din natin, ng mga car enthusiasts. Sila rin naman ang nagre-recommend which is thankful naman. Tell us more, sir, kung paano kayo nag-transition from your food manufacturing business papunta sa LED. Nagkaroon ba kayo ng study dyan? Nag-aaral ba kayo? Paano yung dinisenyo? Ngayon, yung transition ko doon, blessing lang to ni Lord niya. Kasi may time noon na nangyari, na dugo-dugo kami. Yung storya na, namatay yung, aksidente ako, kailangan pera. So, to cut the long story short, well, syempre, devastated siya kasi yung mga heirloom ng mga alahas, ganyan, bigay sa mga relo ko, yung staff na mga gano'n, natangay lahat. Sabi ko, okay na yan, nakabawi tayo. Tapos dyan nga pumasok, nung nagkataon naman, nasira yung bulb ng Camry namin, nagkakaos sa 10 model. Sabi ko, yung LED na pinili ko noon, tibay, maganda. Yung high beam natin sira, kapalitan ko. So, nag-coordinate ako, Japan pa noon nag-email. Tapos, binarek niya ako dun talaga dun sa partner nila ng supplier kasi bahala ko na mag-distribute. So, meron kaming email exchange na sabi ko, I want to be a dealer but I want our own design. So, send the sample, we'll try to redesign chipset, bulb position, component inside, yung resistor, diode, capacitors, we change it. Kasi normally, mga capacitors na mga ordinary, ginawa ko mylar, diodes, pinaasan ko bote. Kasi, syempre yun, nung ni-research nila yun, dun sa bansa nila. Ito ba naman yung sistema natin dito eh. So, ni-research yun. Yung mga una kong padating noon, fan type, hindi na work. Kasi, ang test subject ko noon, during that time, Uber. Yung Uber no, pang gabi ko binigay sa kanila. From 6 p.m. hanggang 5 a.m. nakakon yung ilaw. Doon mo matikas talaga isang produkto eh. Na walang pakayan. Siyempre may ka-reliable sila eh. So walang pakayan. Ang sabi ko sa kanila, bibigay ko sa inyo to for free. Just promise me, kahit kumain kayo 1 hour, huwag niyong papatayin yung ilaw. Makina patayin nyo. Ilaw wag. Sabi sa akin, bakit? Kasi para malaman natin kung talagang efficient yung LED na matipid sa kuryente. Dapat yan, hindi kayo kagad malulubat. So for 1 click. Kaso naging problema during that time yung fan, which is understandable. Siyempre, papa-engine wash sila. Tapos dusty sa atin. Accumulation, tumitigil, sisira. So we came up with the idea, tayo rin yung unang nag-introduce ng yung aircraft grade na braided heatsink. Which is ngayon, ang nakakatuwa, since kami nag-implement noon, kami unang ng idea, Pioneer, ginawa na ng ibang mga, nakita nila yung advantage ng mga ibang supplier abroad. Pero yung titignan mo, meron pa rin nagbebenta ng fan type eh. I'm not really, well, syempre, based on experience, nung tinetest namin, moving parts yan. Engine wash na, moist, dust, hindi siya titigil. At least yung nilagay namin yun, during that time, 10 aircraft grade braided heatsink. Ngayon, yung latest upgrade natin, 12 heatsink na. Para mas malaki. So, nag-i-innovate kami, pinabago namin. We get customers' recommendations, suggestions, tapos, pari-redesign ko dito, and then,
Yung blueprint, papadala ko, tatanong ko kung pwede, kung pwede, gagawa sila ng sample muna, papadala dito, and then, yun yung papatry natin sa mga Grab drivers, gabi. Why did I say na mas credible mga Grab drivers? Una-una, nakabukas yung makina nila from 5 or 6 p.m. hanggang 5 p.m. Walang batayan. Kasi tayo, private vehicle natin, ang gamit lang naman natin yan ng mga maximum 3 hours na pag-uwi. Eh kaso, kung may kapalit, meron tayong dalawang sasakyan dahil pag-coding dati, di ba? So, hindi mo araw-araw ginagamit. May kapalitan ka. So, ilang hours lang talaga siya. So, wrong conception na sasabihin ng mga iba na matagal din. Ano? Kasi may quality. Ano masasabi quality? Kung hindi naman araw-araw ginagamit. Ako, nasabi kong quality sa amin kasi tested ng mga Uber dati, Grab driver na ngayon, 6-8 months, okay ka. Una, hindi nagbago yung tool. Pangalawa, maganda yung one-click start. Pangatlo, talagang durable. Kasi IPC8 rating tayo, kahit basahin mo yan, kahit lublog mo yan sa putik, aandar at aandar. So yun, kaya kami, masasabi namin, talagang may quality. Kaya nga nung ginawa namin, since meron kaming 400 plus na almost 7 years na nilang gamit, ginawa na namin, sabi ko, tumatagal na 7 years and still working pa. Ginawa namin 3.5 years na warranty. Kasi may data kami. Yung iba kasi, sige, bigay kami 2 years. Ano basis mo ng 2 years? Eh wala pa kayong 1 year na ano, paano 2 years? Wala na po ako, ang tagal. Pang-apan lang yun, ano, pero the fact is, wala namang mapatunay. Tanong nga lagi nga sinasabi sa akin, Sir, yan yun naman yan. Ang tanong na lang dyan, sir, ano, ganito. Mura naman binibenta nila. Sabi nila, mura binibenta nila. Sabi nila, maliwanag, maganda. Ang tanong, ba't wala masyadong nagre-recommend? Which is logical. O nga, ba't wala masyadong? Eh, kasi nga, hindi siguro satisfied. Sabi ng mga nakakausap ko dito, nagbibigyan. Kasi yun, kaya kami, basta pag may pumunta dito, gusto nila compare. Sige, compare. Compare natin yung existing ng sa amin. Kasi kami kasi mas naniniwala, your eyes never lie. So, ikaw makakakita mismo, end user mo sa makakita, hindi fresh ba? Ano ba mas maliwanag? Ano ba mas maganda? Diba? Kasi may hirap na pag kami naggumawa ng video, ito ho yung sa amin, ito yung sa Kalaban, o branded. Ano yung mas maliwanag? Hindi naman nila sasabihin kahit siguro ako, hindi ko sasabihin, mas maliwanag sa amin. Kasi pag sinabi ko maliwanag sa Kalaban, parang binenta ko yung Kalaban. Diba? Parang hindi sila binibenta. Ganun din. So, anong nangyayari? Pag nagsasariling video, ano yun? For self-serving reason. Bias, opinion, for self-serving reason. Kasi hindi naman nila pwedeng sabihin mas maliwanag kayo sa amin. Well, hindi na mabibenta. So, kailangan nilang i-tweak o siraan o baka maling installation. Hindi namin nila. Sabi ko bakit gano'n? Sabi nila gano'n. Pagdating dito, sabi ng customer, kinumpare yung binili sa kanila sa akin. Mas maliwanag sa akin. So, sabi ko na lang sa customer, yan ang sinasabi natin self-serving reason. Hindi mo nila pwede sabihin mas maliwanag sa amin, hindi sila makakabenta. So, kailangan nila sabihin, mas maliwanag sa kanila. Siraan kami para makabenta lang sila. Which is, ginagawa namin. Kayo sir, ano ba napansin nyo? Huwag tayong magbanggit ng produkto. Nakita nyo ba yung before na nag-side-by-side test ba kayo? Kita ko naman po talaga yung maganda. Yung Kion Sondra. Yung output. Kita naman. Pero kung isipin nyo po, same company rin yan. Mas maliwanag daw sa kanila. Mas maganda raw. Customer na lang ang dapat mag-decide. Not them, not us. Kaya kami, we give a demo, we let the customer decide. Okay, kami na lang yung side-by-side. Hindi ka get okay lang. Happy kayo. Pero 100% naman, pag nakita ng side-by-side kami, happy sila. Oo nga sir, ano ba? Ganun sabi nito. Maliwanag. Ganun, hindi naman pala. Ito. Hindi naman nila pwede sabihin maliwanag sa amin, hindi sila makakabenta. Kailangan nilang sabihin mas maliwanag sa kanila para mabenta. Pero syempre, quality, mura. Pero syempre, isipin natin, meron ba tayong mura na quality? Syempre kung quality, alam mong ginastusan, pinag-aralan, so tataas, mag-a-adjust yung presyo. Hindi po yung pinagandahan ng Kion Sondra. Hands-on yung may-ari, ganun din.
Para siya, kumbaga, halin tulad natin sa clinical trial, parang may randomized trial na pinaanan yung produkto nila. Opo. Hindi kami nagre-release ng produkto na hindi na namin pinatry pa rin sa mga Grab drivers. Minimum trial nila 6 months. Which is, try tested naman namin kasi component. Hindi naman namin binago eh. Improve pa na kaya namin eh. So alam namin na mas gaganda pa. Tapos from 10 heatsink, ginawa namin 12 heatsink, binago namin itsura. Marami kaming binago, marami kaming in-implement. Kung titignan nyo, compare nyo yung binibenta sa labas, tapos compare nyo yung bigat pala, alam nyo yung component na sa amin, mabigat, alam nyo may quality. Kasi hindi namin pinigipit. Hindi namin pinigipit. Alam nga nandun yung ang aim kasi namin, okay lang, kung mahal kami, kung wala na siya na cost, okay lang, parang sa amin, makabenta kami ng quality. Pero thankful pa rin kami kasi ang mahal-mahal. Hindi namin ko, ang dami pa rin, ang daming customer, ang daming nagre-recommend, kasi ang daming nag-testify na compare nila dito, or nagamit nila to, tapos ginamit nila, tapos nagiging happy sila, lalo na yung performance. Speaking, sir, sa pagiging pioneer ng LED technology, yung mga patent na ba tayo sa pagdating sa... Yes, yung LEDs natin, nakapatent na yan. Pero alam naman natin, ang patent dito locally matagal. First, tayo yung first na nag-implement ng sa H4 na dual beam, real-time dual beam. Meaning, kung familiar kayo dun sa halogen bulb, yung H4 kasi noon, pag nag-high beam ka, namamatay low beam. So switching siya. Switching siya. Tayo po hindi. Tayo yung unang nag-introduce sa market, which is up to now, wala pa akong nakikitang ginagawa yun. Pag nag-high beam ka, hindi na mamatay low beam. Naisip namin yun, kasi sabi ko, pwede naman gawin eh. Nung binuksan namin, meron ako ginalaw, pwede eh. Kahit naka-high beam, naka-engage yung low beam. So, magkakaroon lang ng kuryente itong high beam. So, ganun ang pinagawa ko. Pinadala ko, nagdagdag lang kami ng diode para hindi masyadong magiging stress yung sa ilaw. So, ngayon, yun yung first step namin. Pag nag-high beam ka, yung low beam naka-engage. Para at least yung near field mo hindi nawawala. Dadagdag yung high beam. Second step na ginawa natin, ito hanggang ngayon, wala sa market. Yung H4, dual beam na. Dual beam, dual color. Pag nag-high beam ka, ay pag nag-low beam ka, kunyari 4,300 Kelvin na all-weather, pag nag-high beam ka, ibang kulay. So, dual color makikita mo. Tapos ginawa namin, ni-mix and match namin. So, pwedeng low beam 4,300, high beam 6,000, pwedeng low beam 6,000, high beam 4,300. So, lahat ng color combination ginawa namin. First in the world, tayo lang ang nakakapag-implement noon. Wala kang makikita sa market kahit anong brand yan, German pa yan or what. Walang ganun na dual beam. Tayo unang nag-implement noon since early 2015 natin yun, na-implement. Early 2015 natin implement yun. Na up to now, walang makagaya. Proudly Pinoy. Yes. Kasi yan, design, concept, and innovation. Tapos yung 5,000 Kelvin, tayo rin ang unang nag-introduce sa market. First tayo, walang iba. We have the data, we have everything to prove na tayo talaga. We have back posting na makikita namin na walang nakakapag-introduce nun. Dati kasi 6,000 Kelvin. Ngayon na, hanggang ngayon, iba pa rin. Hanggang 6,000 Kelvin, wala pa rin silang 5,000 or 3. Hanggang 6,000 lang. So yun yung mga in-implement natin na proudly masasabi natin na tayo una yung H4 na dual beam, dual color na no need. Kasi meron ngayon, di ba, 2-in-1 switching. Para magbago, on, off, on, off. Hindi kami ganun. Talagang real time. Nakasakay ito, ibang kulay, nakasakay ito. Meron din kami ng regular na 6 low, 6 high, 5 low, 5 high, 4-3 low, 4-3 high. Pero nag-implement kami ng dual beam. Tapos ngayon yan, mga ginawa nga natin, 4 chipset naman. 4 chipset na combination ng XHP70 and 70.2 tsaka XHP 50.2, which is yung latest na chipset ng extreme high powered 3 eh. Kasi yung 70, 2014 yan yung unang lumabas. Last year lang nag-implement dito ng iba mga LED supplier, yun ang binibenta. Sabi ko, ano ba na yan eh? May bago na 70.2 hindi nila implement. Yung mga nakapatent natin ngayon, so far wala, okay naman eh, kasi
Pag pinakagaya naman, meron naman, kasi since corporation tayo, may lawyers naman to warn them. Sa Kion Sondra, we always think 10 steps ahead. Marami kami design na ka-line up. Ayaw lang namin kasi kailangan isa-isa. Ito muna, subukan, improve, ito naman. So, continuous evolution ginagawa natin. Kasi yung aim ng Kion Sondra, at least makilala globally. Philippine Design Concept Innovation, although syempre, pagdating sa manufacturing, wala tayong million yan eh. Kasi, you have CNC machine, basta maraming kailangan, hindi pa natin kaya. Hopefully, magkaroon tayo ng ganun pagkakayahan. For now, baby steps. Baby steps tayo para dadating din tayo with God's grace. Si Lord lang naman magdadirect na. Yan yung ano natin, yung dream natin, pero kung ayaw naman ni Lord, hindi tayo magagawa. Naalala na si Lord. Basta yan yung ano namin, yan yung dream natin. Pero syempre, at the end of the day, pag sinabi ni Lord na wait or no, wala tayong kahit anong pilit natin, pag ayaw, di ba? Hindi namin pilit-pilit. So yun, hayaan natin yung ating mga viewers sa Noah's Garage kung paano pa tayo makakapag-install na Kion Sondra. Ano kung malayo sila sa mga gagawin, paano? Guys, we have dealers sa Luzon, Visayas, and soon Mindanao magkakaroon tayo. So, tawag lang kayo, subscribe po kayo sa Noah's Garage. Lahat po ng manonood ng Noah's Garage, lahat po ng mag-i-inquire sa Noah's Garage, gamitin nyo lang po yung code name or yung code natin na Noah's Garage. Automatic po, meron kayong 10% discount. Basta nag-inquire po kayo sa Noah's Garage. So, makikita naman namin doon kasi most likely, may mention niyo yung name ng Kion Sondra. So, mamamonitor natin kung sino yung mabibigyan or kunyari, kung pumunta kayo dito, napanood ko yung vlog sa Noah's Garage, sabihin nyo lang yung code name, Noah's Garage. Automatic po, mabibigyan na po kayo ng 10% discount dahil po sa Noah's Garage din. Okay, Sir Jun, maraming salamat po sa pangalak ng interview na ito sa installation po ng Kion Sondra. Okay guys, so kung gusto nyo bumili ng Kion Sondra, bisitahin nyo yung Facebook page ng Kion Sondra 4. Tilagyan nyo lang Noah's Garage na coupon code para magkaroon kayo ng 10% discount. Kion Sondra is the best LED sa market guys. Subok na natin yan at walang ibang LED na makakapantay dyan. Okay? Maraming salamat sa panonood kay Sir Jun at sa installation natin kanina sa ating Montero Sport. So yun, mag-subscribe kayo at mag-like kayo sa video na ito. Maraming salamat sa ulitin. God bless!